Si Brigadier General Danilo Agosto Dani B. Francia ay isang dekoradong opisyal ng Philippine Air Force na kilala sa kanyang papel sa pagpapatakbong operasyonal at pagpapanatili ng estruktura sa loob ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP. Si Danny Francia ay nagretiro mula sa serbisyo noong 2002. Sa araw na iyon, inalis niya ang lahat ng kanyang mga uniforme, insignia at mga patch. Gayunpaman, pakiramdam niya ay siya pa rin ang parehong tao noong siya ay isang kadete. Nanatiling hindi nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya naman, naging madali para sa kanya ang transisyon sa buhay ng sibilyan. Nanatiling walang bahid ang record ni Danny bilang isang opisyal ng militar. Tinupad niya ang mga prinsipyo ng Honor Committee ng PMA, isang samahang tinapatakbo ng mga kadete na pinamumunuan niya bilang chairman noong kanyang huling taon sa PMA na may pananagutan sa pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng mga pangunahing pagpapahalaga ng katapatan at integridad sa hanay ng mga kadete. Nanguna siya sa pamamagitan ng halimbawa, isinabuhay ang honor code saan man siya magpunta. Hindi lamang niya itinuring bilang simpleng alituntunin, kundi bilang isang paraan ng pamumuhay. Sa loob ng ilang panahon, matapos ang kanyang pagre-retiro, si Danny ay nanatili lamang sa bahay. Muli siyang nakipag-ugnayan sa kanyang Ateneo Singing Group, ang Master Singers, at nasiyahan sa muling pagkipag-connect sa mga dating kaibigan sa pamamagitan ng e-groups. Pagkatapos, isa-isang kumatok sa kanya ang mga oportunidad. Bukod sa kanyang kakayahan, ang mataas na antas ng integridad na kinikilala ng kanyang mga kasamaan at mga nakakataas na kanyang isinabuhay sa buong buhay niya ay nagpadali upang siya ay mapansin at matanggap sa tungkulin. Isang gabi noong Agosto 2004, si Danny at ang kanyang asawang si Arlene ay maagang naghahaponan sa kusina sa port stopover nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mista na si Ray Velasco. Mista, handa ka ba magtrabaho sa Clark? Anong ni Ray? Ang tinutukoy ni Ray ay ang Clark International Airport Corporation ng pamahalaan. Isang korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno na namamahala sa mga kumpanyang tagpuan sa Clark Freeport Zone. Siyempre, halos sigaw ni Danny. Upang simulan ang kanyang proseso ng hiring, umarap si Danny kay dating Executive Secretary Renato De Villa, PMA 57. Sumang-ayon sa kanya ang kalihim. Pagkatapos ay pumunta siya kay Francisco Licuanan, dating Pangulo ng Ayala Corporation na noon ay Presidential Assistant para sa Clark at Subic. Ang huling panayam ay kay Rizalino Navarro, chairman ng CBC, sa kanyang opisina sa RCBC Tower. Inutusan ni Navarro si Danny na makipagkita sa Pangulo ng CDC, si Dr. Emmanuel Angeles. Pumunta si Danny sa Clark upang makita siya. Doon mismo at kaagad ay ipinaliwanag Danny kay Angeles ang kanyang bisyon at mga plano para sa paliparan. Hiniling ni Angeles kay Danny na agad na umupo sa pwesto. Si Danny ay naging presidente CEO ng Clark International Airport Corporation noong Disyembre 10, 2004. Ang kanyang trabaho ay pamahalaan ang Diosdado Capagal International Airport o DMIA at i-market ang mga pasilidad at serbisyo nito sa mga travel agency, airline, mga kumpanyang may kaugnayan sa aviation sa mundo. Nagtrabaho siya ng gusto
upang makahikayat ng mas maraming airline at pasahero na dumaan sa DMIA. Ang kalapitan ng paliparan sa pangunahing gateway na Ninoy Aquino International Airport ay isang disbintahe. Hindi ito nakita ng malalaking pambansang airline na sapat na kaakit-akit para lumipat. Ngunit ang kasimplihan ng mga proseso sa maliit na umiiral sa terminal at ang kakulangan ng matinding trapikong panghipapoy sa Clark ay eksaktong hinahanap ng mga low-cost na airline. Noong Abril 5, 2005, nagsimulang mag-operate sa DMIA ang AirAsia ng Malaysia at Target Airways ng Singapore. Mula noon, tumaas ang bilang ng mga pasahero ng dalawang airline. Nakatanggap ang DMIA ng Low Cost Airport of the Year Award para sa 2005-2006 mula sa Center for Asia Pacific Aviation ng Singapore. Bago pa man matanggap ni Danny ang parangal, isa na namang oportunidad ang kumakatok sa kanyang pintuan. Pinaalam sa kanya ni Kalihim Leandro Mendoza ng Pagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon ang balita. Inatasan siyang mag-ulat sa Mactan International Airport Authority sa Cebu upang maging CEO nito. Agad niya itong tinanggap. Noong umalis si Danny sa DMIA, ang paliparan ay may 44 na international na lipad kada linggo. Magsaktong kaparehong bilang ng mga lipad na mayroon ang Mactan Cebu International Airport or MCIA noong panahon yon. Ang DMIA, gayunpaman, ay mayroon lamang 14 na lokal na lipad kada linggo. Halos walang-wala kung ihahambing sa Mactan na may 226 na lipad kada linggo. Ang Cebu ay nasa mismong sentro ng mayaman sa turista ng Central Super Region. Si Danny Francia ay nag-ulat sa Board of Directors ng Mactan Cebu International Airport Authority o MCIAA at itinalaga bilang General Manager CEO noong Agosto 31, 2006. Ang Cebu noon ay host ng ika-12 ASEAN Leaders Summit. Tinanggap, pinarada, sinigurado at inilunsad ng paliparan ang lahat ng mga eroplano ng mga pinuno ng Estado sa lahat ng uri ng panahon. Sinalubong at inihatid ang 17 pinuno ng Estado sa Most Important Person Lounge at iba pang mga kalahok sa summit sa VIP lounge ng terminal. Ginawa ito habang nagpapatuloy ang normal na operasyon ng mga flight sa paliparan. Para sa tagumpay na ito, natanggap ni Danny ang Presidential Medal of Merit sa mga seremonya sa Malacanang. Si Danny ay tinanggal sa kanyang pwesto bilang Manager CEO ng Mactan Cebu International Airport Authority nang mahalal ang bagong Pangulo ng Pilipinas noong 2010. Pero ito ay pansamantalang kabiguan lamang. Noong Pebrero ng 2011, dumadalo si Danny sa araw ng pagbubukas ng International Hot Air Balloon Fiesta. Nang muling kumatok ang ikatlong pagkakataon, doon ay lumapit sa kanya ang panauhing pandangal, ang nooy kalihim ng Tanggulang Pambansa ni si Voltaire T. Gasmin, TMA 68. Gusto mo bang sumama sa akin sa DND? Tanong sa kanya ni Gasmin. Pwede ko bang tanggihan yun? Yun talaga ang gusto ko, sabi ni Danny sa sarili. Mabilis siyang sumagot bago magbago ang isip ni Gasmin. Isang karangalan po, sir. Muling pinatunayan ni Danny na kaya niyang makipagtulungan sa kahit sinong pangulo dahil palagi siyang profesional sa pagganap ng kanyang mga trabaho. Muli, nakakuha siya ng trabaho
na malapit sa kanyang puso ang pagtukoy ng direksyon ng hinaharap ng sandatahang lakas. Ang kanyang napakaraming karanasan at karunungan ang nagbigay kakayahan sa kanya para sa posisyon. Kaya nagsimula siya sa kanyang trabaho bilang Assistant Secretary para sa mga plano at programa DND noong Marso 2011. Tumulong si Danny sa pagtatatag ng isang maasahang sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tauhan, ng sistema ng armas at mga pasilidad na kinakailangan upang muling maitatag ang presensya sa mga hangganan ng lupa, dagat at himpapawid ng teritoryo ng Pilipinas. Ang kanyang trabaho ay kinabilangan din ng pagtatrabaho sa operasyon at pagbuo ng mga panandalian, katamtaman at pangmatagalang plano para sa departamento. Tumanggap siya ng Presidential Legion of Honor Medal para sa pagdaraos ng kauna-unahang Asian Defense and Security Exposition Show sa Pilipinas sa World Trade Center noong Hulyo 2014. Tinapos niya ang unang kumpletong siklo ng Defense System of Management o DSOM noong 2011 hanggang 2012. Natapos din niya ang rationalization plan para sa buong DND at ang bagong organisasyon ng DND proper. Marami pang ibang aktibidad ang ginawa ni Danny sa DND. Pinamunuan niya ang isang plenaryo sa UN meeting on landmines sa Cambodia at patas na makinig sa magkabilang panig, ang United Kingdom at Argentina, tungkol sa issue ng pagtanggal ng landmines. Pinatawan niya ang Secretary of National Defense sa maraming mahalagang pagpupulong kasama ang mga dignitaryo. Nagretiro si Danny mula sa DND noong Oktubre 31, 2015. Hindi inakala ni Danny na matatapos na siyang pagkatapos ng 4 na giyera noong Hunyo 19, 2018. Tumawag siya kay Defense Secretary Delfin Olorenzana, PMA 73, upang ipahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa patuloy na mga plano at programang hindi pa ganap na ipatutupad. Ang depensa at seguridad ay tunay na kanyang mga hilig. Mga sa mga pananaw at kadalabasan ni Danny sa mga usaping pandepensa, hiniling ni Lorenzana na maging kanyang tagapayo siya ng epektibo noong September 6, 2019. Yun na sana ang kanyang ika-4 na karera, hindi pa kasama ang kanyang karera sa paglilingkod sa militar. Sa kasalukuyan, si Danny ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa istruktura ng puwersang pandepensa para sa DND at AFP. Ang mga natuklasan nito ang magiging batayan para sa muling pag-oorganisa ng DND at ng mga kawanihan nito. Sa kasalukuyan, isinasabuhay ni Danny ang kanyang buhay na may halong mga kakayahan at mga ministeryo. Siya ay isang senior na tagapayo sa SAAB, tagagawa ng MRF JAS-39 Gripen at ibang kagamitang pandepensa at komersyal. Namumuno rin siya sa ilang mga grupo, ang Parish Pastoral Council, ang Aviation Society, at ang Ateneo Glee Club na nagdiwang ng ika-100 taon noong 2021. Hindi talaga kailanman tunay na nagre-retiro ang isang tao hanggang sa tamang panahon. Totoo naman, dahil hindi ka nauubusan ng mga ideyang patuloy na humihila at nagtutulak. Ang lahat ng mga natutunan at naranasan mo
ay nagiging malinaw sa iyong isipan at gusto mo magturo, tumulong, gumawa ng higit pa at higit pa. Liwanag ni Dan. Ipinag-ugnay niya ang kanyang tagumpay sa PMA lalo na sa integridad na naitanim sa kanya. Ang akademya ay nagbigay sa amin ng edukasyon at pagsasanay upang mamuno sa paglilingkod sa bayan at mamamayan. Ano man ito, pamilya, komunidad o korporasyon, dapat lagi tayong handang tumugon sa sitwasyon. Ang 111 member ng Class 71 ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay sa kanilang individual na paraan. Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay nasa bawat posisyon, lugar at panahon. Ito ang pamana na nais naming iwan sa aming mga anak. Amen.